Sa mga hindi pa po nakakaalam ng balita na to, no, ang title po nito ay audio ni PBBM na tila nag-uutos sa AFP na gumanti sa China bullying, peke at AI generated muna po yan sa DICT. Ang video pong ito ay mula po sa UNTV News and Rescue. Ilalagay ko po sa description ng link na kanilang video para po makapag-subscribe po kayo sa channel nila. At huwag niyo po sana kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayo ng itong mga reaction video. Simulan na po natin to, no? Let's do this. Sabi ko sa ating mga magigiting na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan. Dapat na tayong pumalag at gamitin ang ating pwersa para matigil na itong mga pambubuli. Grabe. Huwag tayong matakot sa kanila. Marami ang sumusuporta sa ating bansa. Grabe, no, yung mga gumagawa po ng ganito, no. Kumbaga po, alam na po natin yan, no, na deepfake po to. Ito po ay AI generated, no. Hindi po mag-uutos ang ating Pangulong Bongbong Marcos ng ganito pong direktiba laban po sa China, no. Kasi po hindi po talaga ganito po ang style ng ating presidente. Sobrang grabe po ang technology po ngayon, no. Ang technology po natin ngayon ay pwede pong gamitin talaga sa kasamaan, no. At ito po mga pro-China po talaga ang gumagawa po nito, mga wala pong magawa sa buhay at pinapalala po ang lahat, no, ang sigalot diyan sa West Philippine Sea kontra po sa China. Hindi po to iutos ng ating Pangulo. Sobra pong, kung tutuusin, no, kung iisipin niyo po, ito po ay napaka maling hakbang at sobrang ito po ang masasabi po nating marahas na hakbang po talaga. Kasi po hindi po talaga po iuutos po ng ating Pangulong Bongbong Marcos to. Ulitin po natin yan, no, pero po napakahusay na po talaga ng ating technology po ngayon at talaga pong kahit sino na pong personalidad po ngayon ay pwede na pong pekein at gayahin ang boses kahit na po ang itsura na nagsasalita po ng mga ganitong napakadelikadong bagay po, no. Kaya wag po tayo maniniwala sa mga ganito pong video o audio na lumalabas. Lalong-lalo na po ay hindi po talaga yan gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ulitin po natin. Sabi ko sa ating mga magigiting na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan. Dapat na tayong pumalag at gamitin ang ating pwersa para matigil na itong mga pambubuli. Huwag tayong matakot sa kanila. Marami ang sumusuporta sa ating bansa. Ipinarinig ni Department of Information and Communications Technology o DICT Undersecretary for Cybersecurity Jeffrey Ian D. sa media kanina ang kumalat na audio na katunog ng boses ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maririnig dito na ipinag-utos ng Pangulo na gumanti partikular ang militar laban sa China pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Kung pakikinggan, aakalain mo na talagang si PBBM ang nagsasalita sa recording. Grabe, ang galing ng deepfake, ang galing ng technology talaga ngayon. Kumbaga kuwang-kuwa yung diction, 'di ba? Yung talagang kung paano magsalita ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito po ay malaking kalokohan po talaga. Hindi po mag-uutos ang ating Pangulo ng ganyan, no? Ngunit binigyang diin at nilinaw ng DICT na peke at artificial intelligence o AI generated ang boses ng Pangulo. It is fake. It is not the President's voice. Kinumpirma rin ng Presidential Communications Office o PCO na peke ito. Ipinabura na ang audio-video mula sa social media platform na YouTube pero mayroon pa rin anyang ibang lumitaw na kopya nito. Kakalat na yan, no, malamang. Ito nga ngayon napanood nga natin dito, no, kumbaga hindi po basta-basta matatanggal yan sa internet. Kumbaga po, no, kung iisipin niyo po, no, sa isang siraulo po na mag-upload po ng ganitong fake, no, deepfake na ganito na AI, pwede po talaga magsimula ng gera. Kung iisipin niyo po, no, hindi lang po sa atin sa Pilipinas, no. Pwede po halimbawa po, no, i-deepfake po nila yung halimbawa po yung US, no, na nagdeklara ng gera sa China, yung mga ganun po, no. Sobra pong delikado po to. Sana po yung mga nagpapakalat po ng mga ganitong mga peking AI generated na ganito, sana po makonsensya po kayo. Kung kayo po ay nabayaran ay talaga pong nako, isipin niyo po yung pinapakain niyo po sa pamilya niyo ay sobra pong galing sa masama po, no. Makonsensya po kayo. Yung mga ganito pong ginagawa niyo ay hindi po yan tama. Dahil po pwede po talagang magpalala po yan ng sigalot. Kasi po hindi po natin masasabi halimbawa po sa China, no, na seryosohin po nila yan
at talaga pong mamaniwala sila sa ganyan. O hindi po natin alam din, no? Pwede pong propaganda po din po ng kabilang bansa yan, no? Yung mga ganon. Pwede pong sila rin nagpaano yan. Pero what if lang po yun, no? Hindi po natin sinasabi yun na ganon po talaga, no? Kasi po sa ngayon pong senaryo po talaga ay mahirap po talaga magtiwala po talaga kasi po meron po talaga tayong sigalot sa ganyan, no? Kaya po pwede rin pong samantalahin po yan ng kabilang panig. Baka po sabihin po nila ay talaga pong ipinag-utos po yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay talaga pong tayo po ay mapapaligtad dyan at talaga pong pwede po talaga na magsimula po ng gera po yung ganyan po talaga, no? Kaya sana po dun sa mga nabayaran po, no, na gumawa po nito, makonsensya kayo at nako, gumagawa na po malamang po ng hakbang ang ating gobyerno po para matrace kayo. Sa isang ganyan nyo lang at pag kayo na-trace, nako, iiyak po talaga kayo sa kulungan. Kasi po hindi po biro itong ginagawa nyo na to, no, nagpapalala po kayo ng sitwasyon. Hindi po yan gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po niya iuutos yan. Bunso nito, makikipagtulungan ang DICT sa ibang mga ahensya ng pamahalaan tulad ng National Bureau of Investigation o NBI at Philippine National Police o PNP para maimbestigahan kung sino ang nasa likod nito. Sakaling matunto nila ang mga gumawa at nagpakalat ito, posibleng kasuhan ng paglabag sa cybercrime law. We don't have any leads yet. Don't worry, we'll let you know. I think it would be more appropriate for us to forward this to the National Bureau of Investigation and the Cybercrime Investigation Coordinating Center. Dagdag pa ng kagawaran, hindi dapat ipagsawalang bahala ang isyo dahil unang beses itong ginamit ang boses ng Pangulo para magpakalat ng peking impormasyon hinggil sa policy statement sa West Philippine Sea at seguridad ng buong bansa ang nakataya rito. Tama, hindi pa pwedeng baliwala to kasi po sobrang delikado po yan. Unang-una nga po, no, kumbaga po yung mga sinabi po dito, no, na umano na sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na talaga pong lalaban na tayo nung susugurin na raw yung China. Marami daw nakasuporta sa ating bansa, kaya sugurin na yung China, no? Kumbaga mag-start na ng gera, no? Sobrang delikado po talaga yan, no? Kaya po dun sa gumawa po nito, no, tong deepfake na ano na to, na audio na to, naku, makonsensya ka, naku, at gagawa na ng hakbang ating NBI at lahat-lahat na ng ahensya para lang mahuli kayo. No, kung sino man lang nasa likod nito, naku, makonsensya ka. At talagang ano, kung nabayaran ka man ay talagang nako, sa ginagawa nyo ay pinapalala nyo. Kumbaga ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa 10 ng kanyang gobyerno ay inaayos to, no? Kumbaga sa matiwasay na paraan, no? Pero kayo ay pinapalala nyo. Which is talagang hindi naman to masyadong ano, no? Kumbaga hindi to, kumbaga wala talaga maniniwala eh, hindi talaga eh. Kumbaga hindi ano yan, hindi sasabihin ng Pangulong Bongbong Marcos yan. Pero syempre, yung sa mga hindi po aral, no, at madali po mapaniwala, ay maniniwala po dito. Sasabihin po nila na ito po ay totoo. Which is hindi po talaga yan sasabihin ng Pangulong Bongbong Marcos. Unang-una po ay hindi po tayo makikipaglaban ng pisikalan talaga dyan sa China. Lumalaban po ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa legal, no, sa international law. Doon po talaga ang gustong gawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. In the past kasi, the voice of the president and other past presidents were used for jokes. May pinapakanta pa nga sila, binivideo, etc. Sumasayaw. These are harmless. Para naman sa National Security Council, maaaring may naglalabasang pekeng video ay dahil sa ginagawang balikatan exercises ng Pilipinas kasama ang iba't ibang bansa. Paglilinaw ng NSC, walang paghahanda para sa giyera at ang balikatan exercises ay bahagi lang ng kasunduan sa ating mga kaalyadong bansa. Tama. This is not a prelude to war. This is just a preparation of both countries for whatever threat there may be in accordance with the Mutual Defense Treaty. Grabe yung timing nung naglabas ng deepfake na yun, no? Kung may balikatan exercise. Kumbaga, kung talaga may hinahin na yung, ano mo, no, yung pag-intindi mo talaga, no? Parang iisipin mo nga talaga naman na yun na nga, kera na to kasi nga, yun nga, may balikatan na exercise na simula na yan, ganun-ganun, tapos naglabas pa ng audio na ganyan si Pangulong Bongbong Marcos. Nako, talaga sasamantalahin yan ng mga masasamang loob talaga, no? Talaga pong sobrang maling-mali po itong ginawa nila dahil po talagang hindi po yan iuutos si PBBM. Panawagan ng mga otoridad sa publiko na huwag basta-bastang maniniwala sa mga kumakalat na video online, lalo na kung boses lang naman. Huwag na ring ipakalat ang video dahil pagmumulan lang ito ng maling impormasyon at kalituhan sa publiko. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Isipin nyo, no, kumbaga
security po natin ang nakasalalay diyan, no, sa sinabi po niya sa audio deepfake na yan, no, diyan sa AI generated na yan. Security po talaga natin. Isipin niyo po, no, kung talaga pong sineryoso ng China yan, siyempre malalaman ng China yan, eh. Talaga pong maghahanda sila. Baka unahan pa tayo. Anong mangyayari sa atin, no? Sa siraulo nag-upload dito, siraulo ka, talagang hayop ka. Pakonsensya ka sana, no, kasi hindi gagawin ng Pangulong Bongbong yan, no. Isipin mo na lang yung mga kamag-anak mo, pamilya mo, kung sakaling maniwala yung kabilang kampo dyan sa ganyang ginagawa mo na yan. Kung nabayaran ka man, nako, yung bibinayad sa'yo, nako, hindi mo madadala yan kung saan man. Talaga pong lahat po tayo dito ay nasa delikadong sitwasyon kung talaga pong maniniwala yung kabilang kampo dyan, no, sa deepfake na ginawa mong hayop ka. Ayun lang, no, sana mag-gusto nyo po ating reaction video. Huwag nyo po sana kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update po kayo kapag naglalabas po tayo ng reaction video. Ingat po kayo lahat, until next time. God bless and peace out. Bye.